Hey, hey, hey! Si Matabang Nurse po ito ng T-Nation Vlogs. Diba, medyo nabubulol pa ako sa intro ko, no? So, today, Saturday, kakatapos ko lang magtrabaho sa part-time job ko. Siyempre, kainin na. Nakakita ko dito ng mukhang masarap na kainan. Ayan, Taqueria Chabinda, no? Talagang legit na Mexican. Nandito lang siya sa kanto. Feeling ko nasa Mexico lang ako. Ayan. Oh, ha? Tayo ng pasukan. Kakain muna ako ng Mexican menudo. Yung Mexican menudo nila is hindi siya mukhang Filipino menudo. Mukha siyang Batangas goto. Isa sa paborito ko, no? So, pero first time ko kakain sa restaurant na to. I mean, fast food. Medyo nalilito pa ako ng restaurant pang fast food. Malalaman natin kung masarap, no? See you later! Oh, it's okay. Hola, señora, ¿kamusta? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, aquí. Oh, sí, poquito. Ah, estás en vivo. Ya te caché. My first time here. ¿Ya? Mi paborito menudo. Ya lo comí. Oh, gracias, señora. Oh, looks good. Ok, no, y sabe bueno. Sí. Okay. ¿Te gusta cebolla, cilantro? Sí, gracias, señora. Hey, hey, hey. Kainan na, no? So, itong Mexican menudo. Kaya, papakita ko sa inyo. So, ayan po ang Mexican. Ah, paano ba to, ha? Ayan. ¿Esto? Oh. El orégano lo pones así, Sí. poquito, no mucho, ¿ok? Sí. La salsa es picante. Sí. Gracias, señora. So, tinuruan ako ni ate kung paano kainin. Ito daw yung oregano, ilalagay ko daw kaunti lang. Huwag daw madami. Ito daw yung salsa, pampanghang. Ayan ang lime, sibuyas, at cilantro. Ito na yung pinaka-menudo. So kung mapapansin nyo, no, para siyang Batangas goto. Meron talaga siyang goto. Me queda viendo casi 20 minutos. So itong version na to is purong tripe ng baka. Ayan. At meron din siyang taba-taba. Okay. Ayan, kainan na. Yung ibang version kasi nila, yung iba merong binatog. Yung talagang mais na binatog. Esto es dos tortillas o tu tortilla. You think you want it more? No, just dos, ¿no? ¿Sí? ¿O quieres arroz o algo? ¿Está bien así? Muy bien. Gracias, señora. ¿Ya te cierro la puerta? It's okay. So, binigay niya tong tortilla, no? Ganyan. Kinakain nila ang mga main dish nila kasama ang tortilla. Mainit pa, no? Mamaya ako nakakainin yung tortilla. Unang kagat, unang subo. Lasa siyang sabaw ng bulalo. Wow, masarap. No? Hindi siya ganun kaanghang, hindi rin siya ganun kaalat. Nalalasahan mo yung katas ng baka. So, pagkain daw niyan, lalagyan ng onting oregano. Kunti lang. Lalagyan ng sibuyas, cilantro. O, diba? O, diba parang Batangas lang? Yung bulalo, lalagyan ng kalamansi patis. Pero imbis na kalamansi, lalagyan ng Mexican lime. Nakahawag din sa kalamansi, no? Para sa akin, mas maasim, mas manghang, mas masarap. So, piga-piga lang po ng lime.
Yan, ready na kayo? Tapos lalagyan ng pampanghang. Unti lang yung linagay ko pero nagkaroon talaga ng sipa. Manghang pero masarap. Ayan. Tikman na natin yung tripa. Ang lambot. Halos matunaw sa bibig. Hindi siya lasang goto Batangas eh. Para nga siyang bulalo na may unting sipa. So, ang pagkain nito guys, tortilla, no? Pwede ka rin umorder ng kanin kung bet mo, pero baka hindi ko kasi maubos, masyado nang mabigat. Bawasan natin, ha? Ayan. So, kurot-kurot lang ng tortilla. Ayan. Masarap, guys. Yung tortilla niya, gawa to sa mais, corn flour. So kung imagine niyo yung tortillos na yung chichirya, lasang ganon na walang anghang. Nalalasa mo yung mais. Basically, yung tortillos, ito yun eh. Tortilla lang yun na pinrito kaya lumutong eh. Diba? Isa to sa pinakamasarap na version na tikman ko, no? Although medyo hinahanap ko yung may binatog kasi yung may binatog at least meron kong ibang nakain. Ito puro tripa lang, which is masarap naman. Wala lang ba eh, kulang lang ba sa variety para sa akin? Sarap, guys. So, mahilig talaga ako sa Mexican food. Hindi ko alam kung bakit. Number 2 ko ang, syempre, Korean food. Number 3, Vietnamese. Then, Indian. Yan ang top 4 ko. So, for today's video, bukod sa magmumukbang tayo ng Mexican menudo, eh, naghanap ako ng list of questions. Get to know me questions. Okay. Number 1. What are my hobbies? So, ang hobbies ko no magkuting-ting. Tulad ng, kunyari, yung relos-relos. Gusto ko magkuting-ting yan sa bahay. Hindi ko pa na iba-vlog. Pero gusto kong gumawa ng sariling relos. Gusto kong bumili ng mga kit. Yung ikaw mismo bubuo ng relos, ganyan. Sa bahay meron din, kompleto din ako sa kagamitan ng mga simpleng basic, tawag doon, basic, nawawala ako. Basic household na yung pagre-repair. Meron akong toolkit, meron akong basic martilyo, screwdriver, mga tornilyo, ganyan. Meron akong sarili ko. Meron akong barena. Ako, gusto kong gumawa ng hands-on sa sarili ko, no? Ano pa ba? Gusto kong mag-build ng mga Lego figures din kasi medyo mahal. Kaya lelo muna ako sa Lego. For sure, mahilig ako magkuting-ting. Number 2, do you collect anything? Dati nagko-collect ako ng mga bala ng video games. Ng DS, 3DS, Switch. Pero eventually nagsawa din ako kasi wala naman akong panahon para maglaro. I mean, talagang busy sa trabaho, busy sa pamilya.
no? Ano pa bang hobby na gusto ko? Interested ako sa mag-hunt, mangisda, no? Yun ang mga hilig kong gawin. Kaso talagang walang time na gawin eh. Pangalawa, wala ring budget. Pero yun yung mga hobbies ko. Magkutingting, fishing, hunting, and video games. Number 3, what are you passionate about? Medyo mahirap na tanong. Siyempre trabaho ko, no? Mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang pagiging nurse ko. Para sa akin kasi, ito ang buhay sa amin, no? Hindi lang dahil mahal ko, dahil malaki sweldo, hindi. Bukod sa ito, buhay sa amin, masarap gawin kung mahal mo ang ginagawa mo. Masarap magtrabaho kung mahal mo ang ginagawa mo. Kaya minsan masipagod na ako. Tuloy lang. Pangalawang passion ko is pagkain. Halata na, ma'am. Siyempre, number 1 ang pamilya ko, no? Pero bukod doon, yung trabaho ko, yung pagkain. Wala naman kasi akong ibang talent, tulad ng music, dancing. Wala akong talent dyan, kaya wala yung passion ko doon. Next question. What is your most prized possession? Siyempre pamilya, pero kung sa material na bagay, siyempre bahay namin, kasi wala kaming bahay sa pamilya. Diba? Next question. What is the greatest accomplishment of your life? Ito, napaka-generic na tanong and simple lang din yung sagot ko. Siyempre, yung mga anak ko, yung pamilya ko. Sino ba namang hindi, di ba? Bukod doon, ang masasabi kong greatest accomplishment of life ko is na nakuha ko na yung dream job ko. Ayoko lang banggitin kung saan ako nagtatrabaho kasi for privacy reasons. Pero 12 years ago, nung lumipat ako dito sa Amerika, yung company na yun talagang dream job ko. Then finally, 2 years ago, nakapasok ako sa company na yun. Yun ang pangalawa kong greatest, masasabi ko pangalawang greatest achievement ko sa buhay. Next question, what is on your bucket list? Dati mag-skydive, nagawa ko na yun nung nasa Hawaii kami. Ngayon, ang greatest bucket list ko is makapunta ng Japan at mag-scuba diving ulit. Alright, next question. What is your favorite recent memory? Siyempre, ang kasalan Jesbin, di ba? Tsaka yung pumunta kami sa Hawaii, nag-skydive ako. Alright, next question. What is your best childhood memory? Naglalaro ako sa sa kalye. Kasi hindi ako pinapalabas masyado nung nanay ko kasi medyo delikado sa lugar namin. Nasa may nasa may labasan, daanan ng jeep, ganyan. Kaya takot siyang masagasaan ako, syempre, sino ba namang hindi. Kaya hindi ako masyado pinapagilubas, so pag nakalabas ako, para ako nakawala sa kuran. Talagang masayang-masaya ako, no? Bibili ako ng mga street food, na mga kutkutin sa sari-sari store. So, makikipaglaro ako. Piko, ganyan. Piko ang number 1 favorite ko. Pag naglalaro ako ng piko, parang bang walang bukas. Masaya ako nangongolekta ng pato. Maski hindi ako nakakatapos sa laro kasi mabilis ako mapagod. Hindi ako nakagawa ng bahay sa piko. Masaya pa rin ako. Minsan meron ako isang buong bag, puro pamato lang. Let's see. Next, what is your favorite holiday? Pasko, tsaka Thanksgiving. Next, who knows you best? Palagay ko nanay ko. Talagang iniisip ko pa lang, alam niyo agad yung karakas ng ng pagkatao ko, no? Then next, siyempre asawa ko. And let's see. Next question. What family member are you closest to? Asawa at anak. I mean, thankful ako and proud ako na close ako sa asawa ko. Na yung hindi lang yung basta mag-asawa kayo, kaya close kayo. Pero lahat nasasabi ko sa kanya, lahat nagkwento ko sa kanya.
Hindi ako mahiya na makita niya akong down. Proud siya kung nasa taas ako. Highs or lows, palagi siyang nandyan para sa akin. Next question. What skill would you most like to learn? Gusto kong matuto magpalipad ng eroplano, no? Dito kasi sa Amerika merong mga flight school. Maski hindi ka piloto, pwede kang magbayad doon para turuan ka nila magpalipad ng maliit na eroplano. Pero siguro matatagal lang ba yun bukod sa wala kang panahon? Pangalawa, mahal. Sarap. Yung init niya humahagod sa lalamunan ko, no? Masaybo siya. Mararamdaman mo yung collagen sa bibig mo. Next question. What is the coolest place you traveled? Wala ko naman kasi ako masyadong natatravel. Bukod lang sa Disney World, Disneyland, Hawaii, Hong Kong, yung palang napuntahan ko. Siguro masasabi ko Hawaii. Let's see. What does your average weekend look like? Karaniwang weekend ko kasi ini-enjoy ko lang yung moment kasama pamilya, no? Yung errands. Hindi ako nililis ng bahay kasi medyo tamad ako. Naglilinis ako ng bahay pag talagang kailangan na. Kumiya mo na. Ito naman eh. Let's see. Tell me about your longest running friendship with someone. Unti lang ang kaibigan ko, no? Kung sino yung kaibigan ko ng elementary, ilan lang sila. Kaibigan ko pa rin sila hanggang ngayon. Although syempre, hindi ko na sila masyadong nakausap kasi malayo naman sila. Yung mga kaibigan ko ng high school, kung sino kaibigan ko ng first day, sila pa rin ang kaibigan ko ngayon. And then nung college, kung sino ang kaibigan ko nung college first day, sila pa rin ang kaibigan ko. Unti lang kaibigan ko, pero masasabi kong solid, no? Hindi nila ako babayaan, hindi nila ako iiwan at kahit anong mangyari, hanggang sa makakaya ko, andun ako para sa kanila. Hindi ako yung madaming kaibigan, kung saan magpunta may kaibigan, hindi ako ganon. Let's see. First time kong magkaroon ng kaibigan out of my circle, yun nga, sila Jessica at yung mga na-meet ko nung kasal. Talagang masasabi kong solid. May pagka-introvert kasi akong tao eh. Parang nagpapanik ako pag may mga bagong tao, ganon. And ayoko ng change. Gusto kong ano yung nakasanayan ko, yun lang. Pero medyo lately, medyo nababago ko na yung ugali ko na yun. Alright, next question. What is your earliest memory? Naalala ko nung wala pa akong 4 years old, umiiyak ako, ayokong pumasok. Talagang nakakapit ako sa gate. Ganin ako. Ayokong pumasok kasi may nambubuli sa akin sa school. So, ayokong pumasok. Pero wala pang 4 noon, pero naalala ko. Sa Pasig yon, sa Humpty Baptist School sa Pasig, sa may Kapitolyo. Doon ako nag-preschool. Next question. What makes you unique? Unique ako kasi yung bang ano ba? Teka, mag-isip ako. Simple lang gusto ko sa buhay. You know, ang dami kong nakikita na parang dami nilang gusto sa buhay. Pero ako gusto ko lang malusog yung pamilya ko, malusog ako, wala silang sakit, magtatrabaho ako, uuwi, mag-spend ng time with family, masaya na ako, no? And masaya ako kung anong meron ako. Masaya ako na i-share ko kung anong meron ako. Yun na. I think that's what make me unique. Who is your hero? Naku, medyo mahirap na tanong to. Madami kasing hero, guys. Siyempre, bukod sa parents ko, kung wala sila, wala ako dito sa kinatatayuan ko. Wala ako sa estado ng buhay na meron ako ngayon kung wala ang magulang ko. And pangalawa is yung mga, alam niyo kung sino yung mga OFW, pero biro. Hindi yan mema lang o hindi lang yung generic na tanong. Alam niyo ang OFW, lalo na yung mga nasa Saudi, yung mga nasa bansang hindi ganun kadali ang trabaho, Hong Kong, ganyan. Alam niyo,
madali yung trabaho nila, no? And hindi rin kumpara sa ibang bansa, Europe, US, Canada, yung unfortunately sahod nila hindi ganun kataas. Pero alam nyo, 100% para nilang binubuhos yung lahat nila sa trabaho nila, dun sa pinagtatrabaho nilang amo. Maski minsan hindi ganun kaganda yung treatment sa kanila, araw-araw pa rin sila bumabangon araw-araw, no? Hindi pa rin sila sumusuko, no? Andun pa rin sila para sa pamilya nila. Imagine kung wala sila, saan pupulutin, ano mangyayari sa pamilya nila sa Pilipinas. Kaya sana dumating yung araw na irespeto naman, bigyan ng mas kung ano yung deserve ng mga OFW sa iba't ibang parte ng mundo, sana ibigay sa kanila. Pangalawa, ang mga para sa akin ang hero ay yung mga sa Pilipinas, yung mga trabahador na minimum wager. Saludo ko sa kanila kasi maski hindi ganun kalaki yung kita nila, patuloy pa rin sila lumalaban sa hamon ng buhay, no? Hindi sila nawawalan ng pag-asa, ginagawa pa rin nila yung araw-araw nilang trabaho para sa pamilya. Para sa yung mga lumalaban ng patas. Para sa akin sila ang tunay na hero. Hindi sila nandadaya, hindi sila nagnanakaw, hindi sila nanglalaman ng kapwa, pero patuloy pa rin silang naging masaya para sa pamilya nila. Patuloy pa rin silang ginagawa ng masaya ang trabaho nila. Kaya, saludo po ako sa inyo. Minsan pag nahihirapan ako sa trabaho, minsan pag nagre-reklamo ako sa trabaho, iniisip ko sila, yung mga OFW, tsaka yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas na service crew, na mga rider. Alam mo, kahit anong init, kahit anong sungit ng customer nila, go pa rin sila. Once na naalala ko yun, na-realize kong hindi ako dapat mag-complain, hindi ako dapat maging bitter sa kung anong meron ako. Again, maraming salamat po sa inyong serbisyong totoo. Alright, next question. Dalawang question na lang. What is one thing that instantly makes your day better? Yung malalo ko lang na dapat maging thankful ako sa kung anong meron ako. Instantly naging okay na ako, no? Last question. When did you first feel like an adult? Yung nag-umpisa ako magbayad ng renta ng 2013. Siyempre before that, tumitira lang sa nanay ko, no? Sa tatay ko. Noong 2013, nag-umpisa na ako magbayad ng sarili kong upa. Doon ko na-realize, ay shit, natanda na ako, adult na ako. Hindi ko na pwedeng masyadong asahan yung mga magulang ko. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako sa ibang bagay sa kanila, no? Hindi na mawawala yun eh. Minsan sila nag-aalaga ng mga anak ko pag nasagalaan ako. Maswerte ako na mas 38 years old na ako. Nandiyan pa rin ang mga magulang ko para sa amin. Ito ang masarap, pinakamasarap na part sa menudo. Ayun, no? Yung litid. Teka ha, papakita-close up ko. Yan. Yung taba ng baka na yan. Yung litid. Parang bulalo guys, na medyo manghang. Masarap. Ang dami guys, hindi ko maubos to. I-take out ko para din kay asawa ko. Maraming salamat guys sa pakikinig ng aking 20 facts about me at sa pagpapanood sa akin habang kumakain ng Mexican menudo. See you sa next vlog mga chong, mga chang. Bye boo, baboy, bye-bye. Wala pa akong outro. Suggest kayo kung ano pwede kong outro sa susunod na video. Babu!